Dito sa Northern Samar namataan ng isang wild kolugo. Ang mga lalaki sa video tila hindi alam ang gagawin. Ano kaya ang nangyari sa hayop sa video? Mukhang pusa o daga sa unang tingin. Pero may superpower na lumipad. Ang hayop na ito, hindi ibon, hindi rin paniki. At mas lalong, hindi AI. Parang panyo lang na lumilipad. Tapos nung nilapitan ko, nakita ko yung mukha niya. Parang alanganin daga or alanganin tarset. Ang tawag sa kanila, flying lemur o kolugo. Dito muna tayo sa Bohol, kung saan malayo sa panganib at secured ang mga kulugo o kagwang kung tawagin ng mga lokal. Ang kanilang tirahan, isang protected landscape lang naman sa ilalim ng DNR. Hindi sila disturbed dito sa protected area na ito. At saka marami silang food sources kagaya ng mga tumutubo na mga wild plants nandito sa kagubatan ng Rase Katuna Protected Landscape. Ang mga kulugo makikitang clingy sa mga puno. Lahat kasi ng kailangan nila nandito na. Bukod sa nakakaiwas sila sa predators na nasa lupa, herbivore sila o halaman lang ang kinakain. Kadalasan kinakain nila yung mga dahon ng langka, yung apanang, kaimito. Since flying lemur are nocturnal, nag-start silang kumain mga 6 p.m. to 7 p.m. So yung kadalasan kumakain sila mga oras na yun. Pero kung walang makain sa kinakapitang puno o kung makakaramdam sila ng panganib, they go out in style. May specialized skin membrane ng mga kulugo na tinatawag na patagium. Nag-i-stretch ang malapad na balat na ito mula sa kanilang leeg papunta sa fingers, toes, and tail nila. Mukha man silang lumilipad, ang totoo nag-glide lang sila o sumasabay lang sa hangin mula sa mataas na lugar. Kaya nilang mag-glide ng up to 100 meters o katumbas ng 10 city buses na magkakadikit. Ang dami mong alam, Kuya Kim! Kung sa lugar na ito sa Bohol ay welcome ang mga turista na makita mga kulugo sa kanilang natural habitat, paano kaya kung ang mga kulugo maligaw sa tirahan ng mga tao?